Solo ride ako mag-isa, papunta ako sa Baler. Kapapasok lang natin sa Aurora. Siguro mga 30 o 40 kilometers pa to hanggang doon sa Baler. Ilab Maria Aurora signage. XRM lang ang baon. Sobrang kunat. May papakita ko sa inyo. So ito makikita nyo parang tulay na to. Hinahati nito yung dam at saka yung gubat. Dito sa side na to, ayan, may mga bangka pa dyan. Tapos may mga, di ko alam, fish pen siguro yan. Bali dam to. So ito yung pinakadike ng dam. Dito sa kabila is napakalalim na gubat. Kung titignan nyo, mas mataas yung level ng tubig dito kaysa doon sa sahig nitong gubat na to. Amazing, di ba? Hindi naging madali ang pagpunta ko sa Baler. Napahaba tuloy ang biyahe dahil sumisilong ako tuwing lumalakas ang buhos ng ulan. Una kong dinalaw ang popular na signage ng Baler. May mga taong nagpapapicture pero hindi kagaya nung unang punta ko na napakahaba ng pila. Pagkagaling ko sa Baler signage ay dumiretso naman ako sa Sabang Beach. Maraming spot sa Sabang Beach na pwede mong tambayan. Ako yung klase ng tao na hindi mahilig mag-swimming sa dagat pero natutuwa ang mga mata ko kapag nakakakita ako ng horizon sa dagat. Napagtanungan ko si Kuya RJ Squad na napakaliit ng mundo dahil taga doon din siya sa pinanggalingan natin sa Quezon City. At ginaguide niya tayo ngayon. Nandito tayo ngayon sa Sabang Beach. Ayan o. Yan. Katamtaman lang ang lakas ng alon kahit may kalakasan ng hangin na nanggagaling sa Pacific Ocean. Buti na lang kahit makulimlim pa rin ay tumila na ang ulan. Kaya iginala ako ni Kuya RJ sa buong kahabaan ng Sabang Beach. Dinala rin niya ako sa tulay papuntang Sitio Castillo. Sa ilalim ng tulay na to ay nagtatagpo ang malapad na ilog at ang dagat. Mistulang terminal ng mga bangka ang lugar na to. Dito rin ako ipinakilala ni Kuya RJ sa mga taong taga doon. Mababait sila, hospitable at accommodating. First time kong makakita ng binubuong bangka. Sa ganito kalaking bangka raw ay inaabot sa mahigit 100,000 piso ang halaga ng magagamit na materyales kasama na ang makina. Nagkakahalaga naman ng 12,000 pesos ang bayad sa gagawa. Pinakamatagal na raw ang 1.5 buwan para mabuo ang ganito kalaki. Taon-taon pala ay inirerehistro rin ang mga bangka gaya rin ng mga motor at iba pang sasakyan. Hindi gaanong buhay ang nightlife dito sa Sabang Beach. May mga bandang tumutugtog sa mga resto bars pero mangilan-ngilan lang ang audience nila. Kapag ganitong panahon kasi, hindi gaanong maraming tao dito sa Sabang Beach. Mga bangka lang na paroot parito na naglululan ng mga turista. Wala rin akong nakitang nagsisurf. Ibang-iba ang ambience dito kapag summer at Biyernes Santo. Sunod naman akong dinala ni Kuya RJ sa lumang lighthouse sa Sabang. Nalusaw na ang mga bakal na railings nito dahil sa kalumaan. Siyempre dahil matigas ang ulo ko, inakyat ko pa rin kahit delikado. Medyo dahan-dahan lang yung akyat kasi walang railings to. Hindi naman siya nakakalula, kaya lang nakakailang kasi mag-out balance ka, putas ka. So, yan, todo kapit ako sa pader. Wala na, payat na ng Diyos ko Lord. Sakto na lang sa 2 paa to. Ayun, kapit na kapit ako. May hulog ka sir, sumisigaw. Pagbaba, hindi na ako magka-camera. Ay. Yan, kapitan. Nalusaw na raw. Ngayon, sagad na. Ngayon, may kita yung dagat dito, ang ganda. Kita mo rin yung mga kabahayan. Ayan, todo sandal ako. Nakakatakot eh. Tignan nyo. So, ayan yung paa ko. Ang taas na yan. So, patayin na natin muna, bababa ako. Yun, doon tayo galing. Mas nakakatakot yung pababa. Kasi nakikita mo yung babae. Okay, lipat tayo sa Digisit. So dito sa kalsada may tumatawid na tubig. As in, sa kalsada talaga tumatawid siya. Pero pag tinignan mo, may tubig na nanggaling dun sa bundok. Lapitan natin ha. Ayan, parang may falls dito. Ayan. Curious lang ako. Nadaanan ko na to dati pero ngayon ko pa lang to makikita.
Yeah, ang ganda. Malinaw yung tubig. Well, maliit lang yung espasyo. Pero ang ganda. Doon oh, galing doon oh. Maganda siguro maakyat sa taas yan, no? Dumiretso ako sa dulo ng Sitio Digisit para sana akyatin ng Baler Lighthouse sa taas ng bundok. Pero hindi raw sila nagpapaakyat kapag ganitong nag-uulan. Pero nakiusap ako na i-video ko na lang yung lighthouse mula sa baba at pinayagan naman nila ako. Sa mga susunod na episodes, isi-share ko sa inyo kung bakit ang Sitio Digisit ang paborito kong lugar sa bayan ng Baler. May isang waterfalls pa dito na ipapakita ko sa inyo sa mga susunod na episodes. Ipapakita ko sa inyo ang tunay na ganda ng sitio na to. Isi-share ko rin sa inyo yung pinaghalong lungkot at saya ng biyahe ko. Salamat sa panonood at kita-kits tayo sa mga susunod na episodes. You're easy to love. Everyone feels warm around you because you're easy to love.